kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ng isang kapatid ay walang kapantay, lalo na kapag siya na ang tumatayong magulang sa panahon na yon. Ang magiging tanging alam lang niya ay kung paano ibigay ang bagay na makapagpapasaya sa kapatid niya. Makakalimutan niya na ang sarili niya dahil ang kaligayahan niya ay nakasalalay sa mga ngiti ng kanyang kapatid. Wala nang mas mahalaga sa kanya kung hindi ang makita na maayos at masaya ang kapatid niya. Ang sulat na ating babasahin ay pinadala ng ating kabarangay na si Jenna. Isang ate na tumayo ng magulang sa kanyang nakababatang kapatid na si Jane. Bumuo siya ng mga plano at pangarap para sa kapatid niya. Wala siyang ibang hinangad kung hindi ang mapabuti ang buhay nito. Pero sa huli ay makikita niya na hindi pa rin pala sapat ang sakripisyo na ginagawa niya para maging masaya silang dalawa. Lalo na ang kapatid niya. Dahil palaging may tao na walang ibang ginawa kung hindi ang manakit ng kapwa at maging makasarili. Dahilan para masaktan ang damdamin ng pinakaiingatan at pinakamamahal niyang kapatid. Gusto mo bang makilala si Jenna at ang pinakamamahal niyang kapatid na si Jane? Handa ka na bang maiyak sa kwento ng buhay niya? Meron ka rin bang kapatid na inalagaan, iningatan at minahal mo ng sobra? Nagawa rin ba siyang saktan ng ibang tao? At kung mangyari man yon ay hanggang saan ang kaya mong isakripisyo maging masaya lamang ang kapatid mo? Si Jenna kaya? Ano pang binigay niya para lamang hindi masaktan ang kapatid niya? Ano pang sinasakripisyo niya para lamang manatili itong masaya? Naging masaya kaya siya sa desisyon na ginawa niya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jenna. 38 years old at nagtatrabaho sa isang marketing agency dito sa Maynila. Sobrang tagal ko rin talagang pinag-isipan ang paggawa ng sulat na ito kasi sobrang hirap para sa akin na balikan itong parte ng buhay ko. Ang masaya at mapapait na alaala ng aking buhay. Pero para may sarado ko na ang parting ito at tuluyan na akong makausad, ay nag-decide na akong maglakas loob na sumulat sa inyo. Papa Dudut, dalawa lang kaming magkapatid ni Jane at ako ang panganay. 4 years old ako nang mamatay ang nanay namin dahil sa panganganak kay Jane. Mula noon ay si tatay na lamang ang nag-alaga at nagpalaki sa amin. Maayos ang buhay namin dahil napaka-responsableng ama ng tatay namin. Kahit na nahihirapan siya sa pagtatrabaho at pag-overtime, ay hindi niya yon pinapakita sa amin ni Jane. Palagi lamang siyang nakangiti at sinasabi na pagbutihin namin ang pag-aaral namin. Pangarap daw kasi nila ni nanay na makapagtapos kami ng pag-aaral ni Jane. Kaya pilit niya raw na igagapang yon. Sigurado raw siya na magiging masaya si nanay sa langit kapag nakakuha kami ni Jane ng college diploma. Kaya naman pareho naming pinagbubuti ng kapatid ko ang pag-aaral namin. Dahil alam ko na mas matalino ako kay Jane. Tinutulungan ko siya pagdating sa academics niya. Sinisigurado ko na pareho kaming may ipapakita na mataas na grades kay tatay. Alam ko kasi na yon ang makapagpapasaya at makaaalis ng pagod niya sa trabaho. Kaya lang Papa Dudut, nasa second year college ako nang ma-diagnose na may lung cancer si tatay.
Naku tay, niloloko niyo naman po yata ako eh. Totoo ang kwento ko, Jane. Ang nanay mo talaga ang unang nagkagusto sa akin noon. Talaga po? Eh bakit parang hindi naman po kapanipaniwala? Sa itsura kong to, mahirap ba talagang paniwalaan na marami nagkagusto sa akin na babae nung kabataan ko? Sa bagay, gwapo naman po talaga kayo, tay. Buti na nga lang po, naging gwapo talaga kayo. Kasi kayo po ang kamukha ko at hindi si nanay. Si Ate Jenna mo kasi ang kamukha ng nanay mo. At pati ugali, naman ang parang ate mo. Ang ganda-ganda nga po ni nanay sa mga picture niya nung nakita ko eh. Buti na lang talaga ako yung magandang version ng mukha niyo, tay. Siyempre naman, maganda yata ang lahi ng pamilya natin. O nak, mabuti dumating ka na. Mukhang asay ng pinag-uusapan nyo ah. Si tatay kasi kinukwento na si nanay daw yung unang nagkagusto sa kanya. Tapos napilitan lang daw siyang pansinin. Naku, wag kang maniwala dyan kay tatay. Kasi nabasa ko ang mga love letter niya kay nanay na nakatago dun sa bahay. Nanligaw kaya siya ng ilang taon bago niya napasagot si nanay. Ibig sabihin, matagal nang ligaw si tatay kay nanay? Medyo, mga 5 taon lang naman. Yun din ang kwento sa akin dati ni Lola nung nagbakasyon tayo dun sa probinsya ni nanay. Sabi na nga ba, niloloko mo lang ako, tay eh. Ito talagang panganay ko. Binisto mo naman ako. Huwag kasi kayong magkukwento kay Jane nang nandito ako. Kasi alam na alam ko ang love story nyo ni nanay. Narinig ko na po ang totoong version kina lolo at lola. Ay, gusto nyo po bang kumain? May dala po akong chapsuy dito tsaka tinola. May pineapple juice ka ba riyan? Naku, wala po. Gusto niyo po ba ng pineapple juice? Sige, bibili na lang po ako sa kantin sa baba. Si Jane na lang ang bibili para makapagpahinga ka naman. Galing ka pa ng bahay eh. Ayos lang ba, Jane, kung ikaw ang bibili? Sige po, ako na lang po bibili. Sakto, may pera pa naman po ako dito. Punta lang ako ng kantin, ate ha. Okay. Balik po kagad ako, tay. Ihahanda ko na po ang pagkain dito, tay. Mamaya na. Hindi pa naman ako nagugutom. Halika na muna dito sa tabi ko at may gusto lang akong sabihin sa'yo, Jenna. Sige po. Alam mo, Jenna, maswerte talaga ako na ikaw ang panganay ko. Kasi napakaresponsable at maasikaso mong anak. Ang sabi niyo po, naman ako yun kay nanay, di ba? Oo, ikaw na nga ang kamukha ng nanay mo. Ikaw pa nakakuha ng ugali niya. Ay, Jenna, alam ko na hindi magiging madali ang sitwasyon mo. Pero sigurado naman ako na kaya mo. Sa inyong dalawa ni Jane, ikaw ang mas matatag at mas matalino. Ikaw din ang mas madiskarte. Kaya ngayon pa lang, gusto ko na kayanin mo kapag… Ay, nagpapaalam na po ba kayo? Hindi ko alam kung pagpapaalam na ba itong ginagawa ko. Pero natatakot kasi ako na baka hindi ko na ito magawa pa. Natatakot ako na baka isang araw, hindi na ako magising at hindi ko na masabi ang mga gusto kong ibilin sa'yo. Tay, magkakasama pa naman po tayo ng matagal. Sana nga, anak. Sana magkasama pa tayo ng matagal. Basta, ikaw na ang bahala sa kapatid mo, ha? Ikaw na lang ang kasama niya kaya alagaan at ingatan mo siya. Kagaya ng ginawa namin sa'yo ng nanay mo. Opo, Tay. Kahit ano pong mangyari, aalagaan ko si Jane. Kahit kailan, hindi ko siya pababayaan. Pangako po yun, Tay. Papadudot na aalala ko pa noong unang beses na sinabi ni tatay sa akin ang tungkol sa sakit niya. Tulog na si Jane noon sa kwarto at nagsusulat ako ng notes ko sa sala habang hinihintay ang pag-uwi ni tatay. Nakaugalian ko na kasing gawin yon. Nahihintayin si tatay, ipaghahanda siya ng pagkain, kaunting kwentuhan hanggang sa magpahinga na kami sa kanya-kanya naming kwarto. Ang sabi nga ni tatay ay naman ako raw talaga kay nanay ang pagiging maasikaso. Natutuwa rin talaga ako kapag nagkwekwentuhan kami ni tatay. Kinagkwentuhan niya ako ng tungkol kay nanay at sa love story nilang dalawa. Ako naman ay nag-a-update sa kanya ng tungkol sa pag-aaral naming magkapatid. Pero nang gabi na yon, Papa Dudut, ay hindi
mahihinang tawa ang maririnig sa komedor ng bahay kung saan kami naroroon ni tatay. Kung hindi ang mahihina at pigil na pag-iyak dahil doon niya sinabi sa akin ang tungkol sa karamdaman niya. Matagal na raw niyang napapansin ang mga sintomas ng lung cancer sa sarili niya na pilit niyang pinagsawalang bahala. Pero sa annual physical exam nila sa opisina ay nakita na may kakaiba sa bagay niya kaya kinailangan niyang dumaan pa sa ilang check-up. Hanggang sa malaman na nga niya na nasa stage 3 na ang lung cancer niya. Papadudot malaki ang naitulong ng kumpanyang pinagtrabahuhan ni tatay pagdating sa pagpapaospital niya. Pero hindi pa rin yon sapat para gumaling siya. Kaagad din kasing lumala ang sakit niya at binigyan na rin ng doktor ng taning ang buhay niya. Nalampasan niya ang taning na yon pero binawian pa rin siya ng buhay sa huli. Doon na kami tuluyang naulila ng kapatid kong si Jane, Papa Dudut. Eto yung budget para sa tubig, tapos eto naman yung sa kuryente. Okay na yung sa tuition ni Jane, sa allowance niya. Tapos budget naman para sa pamasahe ko. Ang matitira dito, pang grocery ko na lang pero ang liit masyado. Ay, bahala na, mapagkakasya ko naman siguro to. Ate Jenna, etong tsaa oh. Ah, salamat Jane. Hindi ko napansin na nagtimpla ka pala. Pero bakit gising ka pa? Hindi pa kasi ako makatulog eh. Maaga ang klase mo bukas, di ba? Oo, pero kaya ko namang gumising ng maaga. Baka antukin ka sa klase mo kapag napuyat ka. Hindi ate, kaya ko yun. Alam mo naman na sanay ako sa puyatan. Hindi lang talaga ako makatulog tsaka iinom pa sana ako ng tubig. Tapos nakita kita dito kaya gumawa ako ng tsaa para sa'yo. Salamat uli. Kanina ko pa rin talaga gustong magtsaa pero inuna ko muna itong mga kailangan kong gawin. Ano ba yung sinusulat mo sa notebook? Budget to para sa darating na sweldo ko bukas. Kailan nga yung final exam nyo? Next week na ate. Sakto, makakapagbayad ka na ng tuition fee mo. Hindi ka naman nahirapan ngayon sa mga subject nyo. Hindi naman ate, sakto lang pero kaya naman. Sorry ha kung hindi kita masyadong natutulungan sa pagre-review mo. Ayos lang yun. Alam ko naman kasi na busy ka rin talaga sa trabaho mo eh. Sigurado ka ba na hindi ka nahihirapan? Kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako ha. Oo ate. Dati kasi nasasamahan pa kitang mag-review. Tapos tinatanong ko sa iyo yung mga possible questions sa magiging exam ninyo. Ngayon hindi ko na talaga magawa kasi late na ako nakakauwi sa bahay natin eh. Pasensya ka na talaga Jane ha. Ate Jenna, wag mo akong masyadong isipin. Ayos lang ako. Kahit hindi ako kasing talino mo, mapapasa ko yung mga exam ko. Ikaw talaga? Matalino ka rin. Sabi nga ni tatay pareho tayong nagmana sa katalinuhan niya eh. Naku, ewan ko dun kay tatay. Palagi naman niyang sinasabi na kapag magandang bagay, sa kanya lagi nagmana. Pero ate, sorry ha. Bakit ka naman nagsusorry? Kasi hindi ako makatulong sa'yo pagdating sa mga gastusin tapos nagiging pabigat pa ako sa'yo. Kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa akin, Jane. Kahit nahihirapan ka na sa trabaho mo nang dahil sa akin? Mahirap ang trabaho ko, oo. Pero hindi ibig sabihin nun nahihirapan na ako ng dahil sa'yo. Ay, bakit kasi ayaw mo pa akong payagang mag-part-time job? Kaya ko naman yun. Pinag-usapan na natin to, di ba? Ang gusto ko, mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Basta makita ko na okay ang grades mo, okay na rin ako dun. Mawawala na lahat ng pagod ko. Gagalingan ko palagi sa school, Ate Jenna. Promise yan. Aasahan ko yan Basta, hindi ako mapapagod na alagaan at suportahan ka sa lahat ng ginagawa mo, Jane. Papadudot nang mamatay si tatay ay sinaloko na ang responsibilidad sa pag-aalaga sa kapatid ko. Pati na rin ang lahat ng gastusin sa bahay. Bayad sa kuryente, tubig at tuition fee ni Jane na noon ay nasa private school nag-aaral. Nung una sinubukan ko na mag-working student pero hindi ko rin kinaya dahil napabayaan ko rin ang pag-aaral ko. May academic scholarship ako noon kaya maliit lang ang binabayaran ko sa school pero dahil sa part-time job ko
bilang crew sa isang maliit na fast food chain ay hindi ko na rin nahabol ang mine-maintain kong grades. Doon na ako nag-decide na bitawan na ang pag-aaral ko at magtrabaho na lamang ng full-time sa isang marketing agency. Nalungkot din talaga ako sa desisyon na ginawa ko pero inisip ko na lamang na ginagawa ko yon para kay tatay, nanay at sa nag-iisang kapatid ko na si Jane. Ang makapagtapos siya ng pag-aaral, ang pangarap na gusto kong tuparin para sa mga magulang namin, Papa Dudut. Papa Dudut, gusto rin talaga ni Jane na mag-part-time job habang nag-aaral siya. Sinabi niya na may kaklase siyang gumagawa noon pero hindi ko siya pinayagan. Sa totoo lang kasi ay napansin ko na hirap siya sa academics niya. Sa aming dalawa ay palaging mas mataas ang grades ko kumpara sa kanya noong nag-aaral pa ako. Kung hindi ko pa siya tututukan sa pag-review, baka mas mababa pa ang grades na makuha niya. At alam ko na mas mahihirapan siya kapag nag-part-time job pa siya. Mas hindi siya makakapag-focus sa pag-aaral niya. Kaya sinabi ko na ako na lamang ang bahala pagdating sa mga gastusin. Ang gawin na lamang niya ay pagbutihin ang pag-aaral niya. Papadudot nang magsimula sa kolehiyo si Jane ay doon na mas bumigat ang mga gastusin namin. Hindi pala kasi talaga biro ang pagbabayad ng college tuition fee. Lalo na sa kurso ni Jane na agricultural engineering. At kailangan niyang tapusin ng 5 taon. Alam ko na mabigat sa bulsa ang kurso na yon. Pero gusto ko kasi na kunin niya ang kurso na alam kong gusto niya talaga. Ayaw ko siyang ipilit sa bagay na magpapahirap sa kanya. Alam ko kasi na mas may enjoy niya ang pag-aaral kapag nakukuha niya ang gusto niya. Kaya naman pinilit ko yung igapang sa abot ng makakaya ko, Papa Dudut. Jane, late ako makakauwi ng bahay mamaya ha kasi mag-overtime ako dito sa opisina. Mauna ka nang kumain ng hapunan. Sige ate, may hotdog pa naman dito. Yun na lang ang piprito ko mamaya. May gulay din dyan kasi namalengke ako kahapon. Baka gusto mo magluto ka na lang ng pakbet. Naku, hindi na ate. Alam mo naman na hindi ako magaling magluto eh. Madali lang naman lutuin yun. Madali para sa'yo, pero baka kasi masayang lang kapag ako yung nagluto. Kaya magpiprito na lang ako ng hotdog mamaya. O sige, ako na lang ang magluluto ng gulay bukas. Siya nga pala Ate Jenna, hihingi sana ako ng extra allowance next week. Para saan? Para sa thesis paper namin. Bibili na kasi kami ng materials na gagamitin namin sa pag-design at pag-construct ng machine. May ipon naman ako kaya lang baka kasi kulangin pa yon. Para sa thesis nyo pala o huwag mo nang galawin yung ipon mo. Ako nang bahala dun sa pera na kailangan mo. Kaya lang ate, medyo malaking halaga kasi yun. Nasa magkano ba aabutin yun? Bali mga 6,000 to 7,000 ang magagastos ng bawat isa sa grupo namin. Mahal kasing materials na kailangan naming bilhin eh. Medyo malaking halaga nga yun. Pero huwag ka mag-alala. Mabibigay ko yun next week kasi marami naman akong overtime nitong mga nakaraang araw. Ako nang bahala doon kaya itabi mo na lang yung ipon mo. Sige ate, thank you. O siya, magluto ka na ng hapunan mo at babalik na rin ako sa trabaho ko. Okay ate, ingat ka sa pag-uwi mo mamaya ah. Love you. Love you too. Bye! Ay, parang gusto ko munang kumuha ng kape bago ituloy itong report na tinatapos ko ah. Uy, Jenna, tapos na ang shift natin pero bakit nandito ka pa sa station mo? Naka-overtime kasi ako. Friday ngayon Tsaka hindi ka ba sasama sa amin gumimik ng ibang office mates natin? Naku, pass muna ako, Lisa. Nako! Bakit nga ba tinanong pa kita never ka namang sumasama sa kahit na anong gimmick namin? Alam mo naman na sinasamantala ko lang din ang opportunity na makapag-overtime. Lalo na may kailangan pa akong bayaran para sa thesis ng kapatid ko. Ayun na nga Sa sobrang sipag mong mag-OT, nakakalimutan mo nang bigyan ng oras ang sarili mo. Puro kapatid mo na lang ang inaalala mo. Remind ko lang, Jenna, may sariling buhay ka rin na dapat isipin at asikasuhin. Huwag mo masyadong paikutin ang mundo mo sa kapatid mo. Hindi naman ganun ang ginagawa ko, Lisa. Ginagampanan ko lang talaga ang responsibilidad ko bilang ate ni Jane. Anong hindi naman ganun ka dyan?
Ang dahil sa kapatid mo sinusubsub mo na yung sarili mo sa trabaho. Pati tuloy yung chance mo na magkajowa, sana nawala pa ng dahil sa responsibilidad mo na yan. Sayang yun si Bernard Mahilig pala siya sa aquatic animals, no? Ano mo nasabi? Yung girlfriend niya mukhang isda eh. Ikaw ang bastos talaga ng bibig mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo na mukha talagang isda yung girlfriend niya. Minsan nga regaluhan ko si Bernard ng aquarium para may paglagyan siya sa girlfriend niya. Ewan ko ba kung ano nakita ni Bernard dun? I'm sure naman na ginawa lang niyang panakipbutas yun kasi nga wala siyang napala sa panliligaw at paghihintay sa'yo ng matagal. Ay nako Lisa, di ba may gimmick kayo? Puntahan mo na yung mga kasama mo ron. Lalabas na rin ako para kumuha ng kape sa pantry. O diyan ka muna ha. Enjoy kayo mamaya. Bye! Papadudot ng mag-third year si Jane sa college ay hindi ko talaga alam kung saan ko kukunin ang malaking halaga para sa tuition fee at iba pa niyang mga gastusin. Ang dami kasi nilang pinupuntahang lugar para sa research paper at extracurricular. Hindi ko lang pinapakita o sinasabi pero sobrang nahihirapan na talaga ako noon. Ayoko kasing mag-alala siya sa akin at hindi makapag-focus sa pag-aaral niya. Kaya naman naging panay ang pag-overtime ko sa trabaho. Kulang na lang talaga ay sa opisina na ako tumira para lamang mas kumita ako ng pera. Sa trabaho ko rin pala nakilala si Bernard Papadudut. Nauna lamang siya ng ilang buwan sa akin sa opisina. Mabait siya, gwapo at maalalahanin talaga. Madalas niya akong dinadalhan ng kape sa station ko. At may mga oras na binibigyan niya ako ng merienda kapag alam niyang naka-overtime ako. At hinahatid niya rin ako pauwi sa bahay kapag masyado ng gabi. Hindi nagtagal ay nanligaw na siya sa akin pero pinaalam ko kaagad sa kanya na hindi ko priority ang pakikipagrelasyon. Ayos lang daw yon at handa siyang maghintay sa akin. Akala ko ay tutuparin niya ang pinangako niya na yon. Kaya lang ay pagkalipas ng ilang buwan ay huminto siya ng panliligaw na ginagawa niya at nabalitaan ko na lamang na girlfriend niya na ang isang kaopisina naming babae. Nasaktan ako noon Papadudut pero hindi ko yan sinabi o pinahalata kanino man. Kasalanan ko rin naman kasi kung bakit napagod si Bernard sa panunuyo sa akin. Dahil kailanman kahit gusto ko na siya ay hindi ko pinakita na may interes ako sa kanya para hindi na siya umasa pa. Masyadong malaki ang responsibilidad ko sa kapatid ko at hindi ko siya kayang isingit sa buhay ko. Kaya naman pagkatapos noon ay mas nag-focus na lamang ako sa kapatid kong si Jane at nakontento na lamang ako na maging masaya sa ginagawa kong pagsasakripisyo para mapagtapos ng pag-aaral ang kapatid ko Papadudut. Jane, kailangan na tong malaman ng ate mo. Pero hindi pa nga ako handa. Kailan ka ba magiging handa? Manuel, pwede pa naman nating ipagpabukas to, di ba? Nakailang bukas ka na, Jane. Hindi magtatagal, mahalata niya na rin tayo. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Ano ba kasing kinakatakot mo? Kapatid mo siya. Sigurado ako na matatanggap niya ang tungkol sa ating dalawa. Pero ayoko pa ngang malaman niya, Manuel. Bahala ka. Ipapaalam na natin sa kanya to, sa ayaw at sa gusto mo. Pero Manuel… Ay, grabe. Ang init. Ang aga ko ngang umalis ng bahay. Ang dami pa ring tao kaagad sa palengke. Oh, Manuel. Good morning, Ate Jenna. Good morning din. Ang aga mo naman yatang dumalaw dito sa bahay. Ate, may dalang kalamay si Manuel. Kababalik lang kasi ng tita niya galing Ilocos. Maraming biniling kalamay. Kaya nagdala raw siya dito sa atin. Yan ba yung masarap na kalamay na minsan mo nang dinala dito sa bahay? Yan nga yun, ate. Naalala talaga kita na mag-uwi si tita kaya nagdala ako dito sa inyo. Naku, salamat. Aayusin ko lang tong mga pinamili ko dito sa lamesa. Nagkape ka na ba? Hindi pa pero ayos lang naman ako kasi nag-almusal na rin ako bago umalis ng bahay. Jane,
Ipagtimpla mo muna ng kape ang kaibigan mo. Ilalabas ko na rin tong binili ko na Maha Blanca sa palengke kanina. Sige ate. Jane, wag na. Alam mo namang busog pa ako, di ba? Ipagtitimpla na kita kasi may dala ring pagkain si Ate Jenna. Wag na nga, kasi hindi ko rin maiinom yan. Sabihin na lang natin sa ate mo, ang dapat niyang malaman. Anong ibig mong sabihin na dapat kong malaman, Manuel? Mag-uusap na nga lang kayo ng pabulong yung malapit pa sa akin. Ano kasi, Ate Jenna? May gusto talaga kaming ipagtapat sa iyo ni Manuel, ate. Ano yun? Yung tungkol ba sa relasyon ninyong dalawa? Alam mong may relasyon kami ni Jane, ate? Oo, matagal na. Hindi naman ako manhed at bulag para hindi mapansin ang tungkol sa inyo. Pinapakiramdaman ko lang kayo at hinihintay ko na sabihin niyo sa akin ang tungkol sa relasyon ninyo. Sorry ate ha. Ay, may magagawa pa ba ako? Alangan namang pigilan ko pa ang relasyon ninyo. Baka mas lalo lang kayong magtago sa akin. Pero at least ngayon sinabi niyo na sa akin yan kaya mas mapapanatag na ang loob ko. Ayoko lang talaga yung pinaglilihiman niyo ko, lalo ka na Jane. Alam mo naman na malaki ang tiwala ko sa iyo. Kaya hindi rin ako masyadong nagtatanong ng tungkol kay Manuel. O siya, magtimpla ka na ng kape at ipagtimpla mo na rin ako. Ate Jenna, may iba pa sana kaming gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Sabihin niyo na sa akin ngayon, marami pa akong gagawin sa kusina. Oh, bakit wala nang nagsasalita sa inyong dalawa at nagtitinginan na lang kayo dyan? Ano ba kasi yun? Sabihin niyo na sa akin na masimulan ko na yung mga gagawin ko. Hindi niyo naman siguro sasabihin na buntis si Jane at ikaw ang ama, no, Manuel? Kasi ibang usapan na yon. Hindi biro ang buhay ngayon kaya… Ate Jenna, sorry. Sorry talaga. Buntis ka nga, Jane? Papa Dudut, matagal ko nang kilala si Manuel bilang kaibigan at schoolmate ni Jane sa college. Pero nung una pa lang siyang pinakilala ni Jane sa akin nang minsan siya nitong inihatid sa bahay, ay naramdaman ko na kaagad na may gusto si Manuel sa kapatid ko. Hindi ko na lamang yon ginawang big deal dahil nakikita ko naman na hindi naapektuhan ang pag-aaral ng kapatid ko. Palagi ko rin namang pinapaalala kay Jane na unahin niya ang pag-aaral niya kesa sa ibang bagay. Natuparin namin ang sabay ang mga pangarap ni tatay at nanay ang makapagtapos siya ng kolehiyo. Papa Dudut, malaki talaga ang naging tiwala ko sa kapatid ko kahit kailan ay hindi ko siya pinag-isipan ng kahit na anong negatibong bagay. Umaasa ako noon na pareho kami ng gustong mangyari na matapos niya ang kolehiyo niya. Umaasa ako noon na may mapupuntahang magandang lahat ng pagsasakripisyo na ginagawa ko para sa kanya. Hindi siya nakarinig ng kahit na anong panunumbat mula sa akin. Palagi kong sinasabi sa kanya na hindi ako nahihirapan basta nakikita ko na pinagbubuti niya ang pag-aaral niya. Ang hindi ko alam ay makakagawa pala siya ng bagay para magulo ang mga plano namin, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi ko rin talaga alam kung paano tatanggapin ang sinabing yon ni Jane sa akin. Kahit kailan ay hindi ko naisip na mabubuntis siya nang hindi pa nakapagtatapos ng pag-aaral. Kasalanan ko rin siguro kasi naging masyado ako maluwag sa kanya. Inayaan ko siya na gawin ang lahat ng bagay na gusto niya. Masyado kong binigay ang tiwala ko sa kanya pero ginawa ko yon kasi ang gusto ko ay maging kampante siya sa akin bilang kapatid niya. Gusto ko na sabihin niya sa akin lahat ng bagay na nangyayari sa kanya. Gusto ko na makuha rin ang buong tiwala niya. Pero dahil sa masyado akong naging mabait na ate sa kanya ay iba ang kinahinatnan ng ginawa ko na yon. Oo, sumama ang loob ko, Papa Dudut, kasi napakarami kong sinakripisyo para sa kapatid kong si Jane. Siyang palaging inuuna ko sa lahat ng bagay. Wala na ako halos itinara para sa sarili ko. Ang sabi ko noon ay ayos lang na mahirapan ako basta hindi ang kapatid ko. Ibibigay ko ang lahat basta makita ko lamang siyang nakangiti. Kaya naman kahit gusto kong magalit sa kanya noon ay tinanggap ko na lamang ang pangyayari na buntis na ang nag-iisang kapatid ko, Papa Dudut.
Grabe, Manuel. Kinakabahan na talaga ako. Ayos lang yan. Mabilis lang naman yung magiging kasal natin. Baka bumagal na ang oras kapag nandun na tayo sa munisipyo. Hindi yan. Napanood ko sa mga video sa internet. Mabilis lang talaga magkasal ang mga mayor sa munisipyo. Para bang palagi silang nagmamadali. Marami rin kasi silang ibang inaasikaso eh. Mas okay nga yung mabilis para matapos din kagad tong kaba na nararamdaman ko. Basta wag ka nang kabahan, Jane. Dahil ito ang magiging pinakamasayang araw sa buhay nating dalawa. O paano? Lalabas na muna ako ha. Tatawag ako ng tricycle na sasakyan natin papuntang munisipyo. Sige, Manuel. Balik ako agad. Ay, grabe. Pinagpapawisan ang kilikili ko sa sobrang kaba. Jane, Ate, pasok ka. okay na ba ang makeup mo? Oo, okay na. Teka lang, parang kulang pa yung blush on. Lalagyan kita pati na rin ng lipstick na kulay pink, saka konting eyeliner dito sa gilid ng mata mo. Ayan, mabuti na lang at kompleto ka ng makeup kit dito sa kwarto mo. Mabuti na lang at magaling kang mag-makeup, kaya hindi ko na kailangan ng makeup artist. Konti lang naman ang nilagay ko para mas makita ang kulay at sigla ng mukha mo. Ayan, tapos na. Tingin ka sa salamin. Tama ka, ate. Mas naging maganda nga ako dahil sa pagme-makeup mo sa akin. Mas lalo ako naging kamukha ni tatay. Siyempre, ikaw yung magandang version ng mukha ni tatay. Ate, para namang sinabi mo na hindi gwapo si tatay. Ikaw ah! Uy, wala akong sinabing ganyan na. Gwapo naman si tatay eh. Kaya nga nagustuhan at minahal siya ni nanay eh. Oh, Ate Jenna, umiiyak ka ba? Hindi. Medyo lang. Bigla lang akong sinipon. Ay, galit ka pa rin ba kasi nasira akong mga plano at pangarap mo sa akin? Ano ka ba, Jane? Kahit kailan, hindi ako nagalit sa'yo. Sorry ha. Kung naging failure ako na kapatid sa'yo. Sorry sa lahat ng kasalanan at pahirap na nagawa ko sa'yo, ate. Hindi ka failure at wala kang nagawang kasalanan, Jane. Aaminin ko, nabigla talaga ako nang malaman kong tungkol sa pagbubuntis mo. Pero andyan na yan eh. Magkakaanak ka na at magkakaroon na ako ng pamangkin. Kaya lang naman ako naiiyak ngayon kasi hindi ako makapaniwala na yung nag-iisang kapatid ko na dati lang karga-karga ko nung baby pa. Ikakasal na. Magkakaroon na ng sariling pamilya ngayon. Sa totoo lang, napakasaya ko para sa'yo, Jane. Ate, salamat ah. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga na ginawa mo sa akin. At aalagaan at mamahalin pa rin kita kahit kasal ka na. Aalagaan ko kayo ng magiging anak mo. Walang magbabago, Jane, okay? Tandaan mo yan. Ikaw pa rin ang baby sister ko. Kahit may baby ka na, hindi yun magbabago. Papadudot ng araw na sabihin sa akin ni Manuel at Jane ang tungkol sa pagbubuntis ng kapatid ko ay pinauwi ko na muna si Manuel at sinabi ko na bumalik na lamang siya kinabukasan. Ayaw pa sana nitong umuwi pero seryoso akong nakiusap sa kanya hanggang sa umalis na nga siya, Papadudot. Pagkatapos kong ayusin ang mga pinamalengke ko ay hindi ko rin muna kinausap si Jane at pumasok lamang ako sa kwarto ko at doon ay tahimik na umiyak. Sobrang bigat ng nararamdaman ko noon dahil hindi ko maisip kung bakit at paano nagawa yun ni Jane. Napakarami naming plano tapos ay magpapabuntis lamang siya nang hindi pa siya nakapagtatapos ng pag-aaral. Sobrang bigat at sama talaga ng loob ko pero nang mapatingin ako sa picture namin ni tatay at nanay na noon ay buntis pa lamang kay Jane, doon ay unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. At sa huli ay naisip ko na ang pinagbubuntis ni Jane
ay hindi isang pabigat kung hindi magiging biyaya sa aming magkapatid. Papa Dudut, kinabukasan noon nang lumabas ako ng kwarto ay nakahain na ang almusal para sa akin. Mainit na kape, sinangag na kanin, pandesal, corned beef at pritong itlog. Nang mapatingin ako kay Jane na siyang naghanda ng lahat ng yon ay naiyak siyang nagsabi ng sorry kasi nasira raw niya ang mga plano ko para sa kanya. Sorry kasi hindi niya raw matutupad ang pangako niya sa akin na magtatapos siya ng pag-aaral. Doon ko na siya niyakap at sinabi ko na wala siyang dapat na ipag-sorry sa akin. Dahil tanggap ko nang magiging tita na ako sa magiging anak nila ni Manuel. Kaya naman pumayag na rin ako na makasal kaagad silang dalawa, Papa Dudut. Manuel, kahit hubaran mo ko ngayon, wala ka talaga makukuhang pera sa akin kasi wala na talaga akong pera. Huwag mo na akong pagdamutan. Alam ko namang may tinatago ka pa dyang pera eh. Paano nga ako makakapagtago ng pera? Kulang pa nga ang binibigay mo para sa panggatas at diaper ng anak natin. Ang dami mo namang sinasabi, Jane. Bigyan mo na lang kasi ako ng pera. Para pang taya ako dun sa sugal. Babalik ko rin naman bukas ah. Kung gusto mo, triplein ko pa. Kapag nanalo ako sa sugal. Wala na nga, Manuel! Wala na! Ibigay mo na lang kasi sa akin ang tinatago mong pera. Manuel, bitawan mo nga ako! Wala kang mapapala sa pagkapkap na ginagawa mo sa akin! Wala pala ah. Bigay mo na lang sa akin ang pera mo, Jane! Bitawan mo Kulit mo ah! Aray, huwag mo ako sabunutan! Mas masasaktan ka kapag hindi ka pa naglabas ng pera! Nasaan na nga ang pera mo? Ilabas mo na, Jane! Hoy, Manuel! Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Bakit mo siya sinampal? Bitiwan mo si Jane! Bitiwan mo siya, sabi! Aray! Huwag mo ko hampasin natin, Jenna! O, ayan! Magsama kayo ng kapatid mo! Ate! Dito ka lang sa likod ko, Jane. At ikaw, Manuel, ang kapal naman ang mukha mo na saktan ang kapatid ko! Ate Jenna! Huwag ka na makialam dito dahil away ng mag-asawa to! Hindi ako makikialam dito kung hindi mo sinasaktan ang kapatid ko! Ayaw niya akong bigyan ng pera eh! Sa kanya ko lang naman binibigay ang sweldo ko! Tapos ngayon na nangihingi lang ako ng konti, pinagdadamutan pa ako! Bakit? Sweldo ko naman ang hinihingi ko sa kanya! Wala na nga kasing natira sa mga binigay mo sa akin, Manuel. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na kulang pa yung mga binibigay mo sa akin para sa mga panggastos ni baby? Tapos ngayon manghihingi ka pa? Saan ko naman kukunin ang ibibigay ko sa'yo? Aba, parang minamaliit mo pa ang perang pinaghihirapan ko ha? Buisit ko talaga! Huwag kang lalapit, Manuel! Sinasabi ko sa'yo, ipapapulis talaga kita! Saka pwede ba? Huwag mong sigaw-sigawan ang kapatid ko! Baka nakakalimutan mo na nandito ka ngayon sa pamamahay namin! Ayan! Ayan tayo eh! Ang mahirap sa'yo, napakapakailamera mo! Akala mo, ikaw ang palaging tama sa bahay na to! Alam mo, hayaan mo na lang kami mag-usap ng asawa ko para maayos namin ang gulo na to! Hindi nakakatulong yung pagiging intrimitida mo! Hindi ko na siya hahayaan na makipag-usap sa'yo kasi lumalabas na ang totoong ugali mo! Kung gusto mong matapos na ang gulo na to, umalis ka na dito sa bahay namin, Manuel! Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis! Ipapakulong kita dahil sa pananakit mo sa kapatid ko! Umalis ka na! Papa Dudut, galing sa hindi maayos na pamilya si Manuel. Hiwalay ang mga magulang niya at tita na lamang niya ang nagpapaaral sa kanya. Nagalit pa ang tita niya nang malaman na nakabuntis si Manuel. Nalaman ko yon nang pumunta ako sa bahay ni Manuel para kausapin ang nagpapaaral sa kanya. Sinabi ng tita niya na tapos na ang responsibilidad niya kay Manuel at oras na para mag-solo ito. Hindi na raw aakuin ng tita niya ang responsibilidad ng magiging anak ni Manuel. At dahil doon ay ako ang sumagot ng lahat ng gastusin para sa civil wedding nila ng kapatid kong si Jane. Papa Dudut, pagkatapos nilang ikasal ay doon muna tumira si Manuel sa bahay namin. Medyo malaki ang bahay namin at may sarili noong kwarto si Jane, kaya doon sila natutulog na mag-asawa. Nagtrabaho na rin siya noon sa isang factory na hindi kalayuan mula sa amin.
Pero mula nang manganak si Jane ay unti-unting lumabas ang kagaspangan ng ugali ng bayaw kong si Manuel. Napansin ko kaagad ang pagiging mabisyo niya sa alak at sigarilyo. Madalas siyang umuwi ng lasing at mainit ang ulo. Wala akong pakialam sa mga bisyo niya dahil pera naman niya ang ginagamit niya na pambili doon. Pero nang makita kong sinaktan niya ang kapatid ko ay doon na ako hindi nakapagpigil na makialam sa buhay nilang mag-asawa. Dahil hindi ko kayang makita na ang nag-iisang kapatid ko na ilang taong kong iningatan at inalagaan ay pinagbubuhatan niya lamang ng kamay. Ang kapatid ko na kaya kong ipaglaban ng patayan hanggang sa huli, Papa Dudut. Papa Dudut, ilang araw ding hindi umuwi ng bahay namin noon si Manuel. Inamin na rin sa akin ng kapatid kong si Jane na may ilang beses na pala siyang nasasaktan ng asawa niya. Nangyayari yon kapag nagtatalo sila ng dahil sa pera at wala ako sa bahay. Malit lang kasi ang kinikita niya sa trabaho at kagaya ng nabanggit ko kanina, malakas siyang magbisyo lalo na pagdating sa paninigarilyo. Hindi ko yon pinapakialaman pero nainis talaga ako dahil madalas silang nagigipit pagdating sa panggastos para sa anak nila. Kung hindi ko pa i-check ang mga gatas at diaper ng pamangking ko na 2 years old na noon, ay hindi ko malalaman na halos paubos na yon tapos ay wala pang pambili ng pandagdag ang kapatid kong si Jane. Dahil ubos na kaagad ng maliit na perang inaabot sa kanya ni Manuel. Papa Dudut, madalas na ako ang nagbibigay ng panggastos para sa pamangking ko. Ayos lang sa akin yon kasi anak naman siya ng kapatid ko. Isa pa ay medyo tumaas din ang sweldo ko dahil na-promote ako noon sa trabaho. Naiinis lamang ako sa part na hindi ginagampanan ni Manuel ang responsibilidad niya bilang asawa ng kapatid ko at tatay ng pamangking ko. Pero alam nyo kung ano ang mas nakakainis na nangyari? Nang umuwi si Manuel sa bahay ay humingi ng tawad sa kapatid ko tapos ay pinatawad naman siya ni Jane. Papa Dudut, kung ako lang ang masusunod. Ayoko nang magkabalikan silang dalawa kahit pa kinausap ako ni Manuel at humingi rin siya ng tawad sa akin. Nangako siya na hindi na mauulit pa ang nagawa niyang pananakit sa kapatid ko. Nakiusap na rin si Jane na patawarin ko si Manuel kaya wala na akong nagawa pa. Hindi ko na rin sila napigilan pa nang umalis sila ng bahay at tumira sa isang apartment. Nakahanap na raw kasi ng ibang trabaho si Manuel at kaya na nitong umupa ng bahay para sa kanilang mag-ina. Isang beses sa isang linggo ay pumupunta ako doon para bisitahin ang kapatid at pamangking ko, Papa Dudut. O ano Lisa, nagets mo na yung tungkol sa mga report na kailangan mong ipasa sa opisina bukas? Medyo. Anong medyo? Kailangan mong mag-gets yung mga in-explain ko kanina. Kung hindi, mapapagalitan ka na naman ng manager natin. Opo, nagets ko naman. Ito naman masyadong masungit. Hindi naman. Gusto ko lang masigurado na tama yung report na maipapasa mo. Kasi ilang araw ka na rin nasasabo ng manager natin eh. Kasi naman kapag siya yung nagpapaliwanag, hindi ko talaga naiintindihan. Hindi mo naiintindihan o hindi mo lang iniintindi? Kasi magkaiba yun. Naku, magkapareho lang yun. Basta magulo siya magpaliwanag lalo na sa mga meeting natin. Minsan nga feeling ko, hindi niya rin naman naiintindihan yung mga updates sa opisina. Kunwari lang siya na alam niya kasi syempre, manager natin siya. Alam mo sa totoo lang, Jenna, mas bagay ka pa nga na maging manager kaysa sa kanya. Yan naman ang imposibleng mangyari. Bakit naman? Ang galing mo kaya sa trabaho. Kaya hindi nakakapagtaka na na-promote ka kaagad. At sigurado ako na mapopromote ka ulit this year. Yan ang mas malabong mangyari. Alam mo naman na may palakasan ngayong nagaganap sa opisina natin. Maniwala ka sa akin, Jenna. Nararamdaman ko talaga na may promotion kang matatanggap ngayong taon. At kapag talaga na-promote ka, magpapapansit ako sa opisina. Sinabi mo yan ha, tatandaan ko yan, Lisa. Ay, Lisa, baba ko muna tong tawag. Nandyan na yata yung magdi-deliver ng mineral water dito sa bahay. Okay, sige. Salamat ulit sa pagtulong sa
sa mga report ko para bukas. Bye! Bye, see you! Ate Jenna, Jane? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit may pasa ka sa pisngi pati sa braso mo? Halika nga, pumasok ka muna. pwede bang idiretso ko muna si baby sa kwarto? Kasi baka magising siya eh. Sige, ikukuha lang din muna kita ng tubig sa ref. May isang pitsil pa naman ako ng tubig doon. Salamat ate. Hindi ba nagising si baby? Hindi naman. Okay, maupo ka muna dito sa sofa. Eto ang baso ng tubig ko. Salamat. Ngayon sabihin mo sa akin, si Manuel ba ang may gawa ng mga pasamo na yan? Oo. Napakawalang hiya talaga ng asawa mo! Napakademonyo niya! Kasalanan ko rin naman eh. Dapat hindi ko nalang pinatulan yung pang-aaway niya. Nung umuwi siyang lasing sa bahay kagabi. Dapat hindi ko na siya pinagtaasan ng boses. Ano ka ba naman, Jane? Bakit mo sinisisi ang sarili mo? Ikaw na nga ang nasaktan eh! Kasi ako talaga ang may kasalanan. Dapat pinigilan ko na lang ang sarili ko na pagtaasan siya ng boses. Alam ko naman yun ang dahilan kaya napagbuhatan niya ako ng kamay eh. Walang hiya lang talaga yung asawa mong yan kaya nagawa niya yan sa'yo. Bakit ba kasi kayo nag-away? Napadaan kasi sa bahay nung isang araw yung dati kong kaklase, si Ronald. Ronald? Yung kaklase mo nung high school? Oo, siya nga ate. Nakatira kasi siya dun sa malapit sa apartment namin. Tapos nung isang araw nga, naghatid siya ng diaper para kay baby. Nagtatrabaho kasi siya sa department store at nakakuha siya ng libre ng mga diaper. Naisipan niyang ibigay na lang sa akin. Tapos nung umuwi namang lasing si Manuel kagabi, sinabi niya na may ibang lalaki raw ako kaya nagkasagutan kaming dalawa. Kasi pinagbibintangan niya ako na kabit ko si Ronald. May nakakita raw kasi kay Ronald na pumunta sa bahay namin. Pero nagabot lang naman talaga siya ng diaper sa akin tapos umalis din siya kaagad. Sinaulo pala talaga yung asawa mo? Masyadong paranoid. Palibhasa, takot siyang mawala kayo sa kanya. Alam mo, ipapapulis ko na talaga yung lalaki na yan eh. Hindi ko na palalampasin tong ginawa niyang pananakit sa'yo. Kailangan na siyang maturuan ng leksyon dahil sumusobra na siya. Ate Jenna, wag na. Anong wag na? Tingnan mo nga yung ginawa niya sa'yo. Ang dami mong pasa. Kaya hindi ako papayag na hindi siya makulong. Ayoko na kasi ng gulo eh. Hayaan na lang natin siya. Hindi na rin naman kami babalik sa kanya ng anak ko. Sigurado ka? Oo, kahit kailan hindi ko na siya babalikan. Nakakapagod na kasi ang pananakit na ginagawa niya sa akin eh. Nakakapagod na siyang mahalin. Nakakapagod na ate. Nakakapagod na. Sige lang. Umiyak ka lang para kahit papano gumaan ang pakiramdam mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan ng anak mo. Ako na ang susuporta sa inyong dalawa. Hindi mo kailangan ng walang kwentang lalaki na kagaya ng asawa mo. Papadudot nang magpaalam sa akin si Jane na aalis na sila ng bahay ni Manuel at ng anak nila, ay ayoko talagang pumayag. Nawala na kasi ako ng tiwala sa asawa niya at pakiramdam ko noon ay anumang oras ay pwedeng maulit ang pananakit sa kanya ni Manuel. Pero nasa tamang edad na kasi si Jane, papadudot, tapos may asawa at anak na siya. Kahit gaano ko kagustong pakialamanan ng mga desisyon niya, ay hindi ko magawa dahil alam ko na wala na ako sa lugar para gawin yon. Nagtiwala na lamang ako na tama ang desisyon na ginawa noon ng kapatid ko. Yun ang dahilan kung bakit madalas akong dumadalaw sa bahay nila, papadudot, dahil gusto kong masigurado
na ayos lang sila sa bahay na tinutuluyan nila, na hindi na sinasaktan pa ni Manuel ang kapatid ko. Kaya naman grabe ang galit na naramdaman ko nang puntahan ako ni Jane, dala ang baby niya at ang mga gamit nila. Umakyat talaga sa ulo ang dugo ko nang makita ko ang mga pasa at sugat niya. Gusto ko na rin talagang sumugod noon sa police station para ipakulong si Manuel dahil sa ginawa niya sa kapatid ko. Pero pinigilan lamang ako ni Jane. Sinabi niya na ayaw na niya ng gulo at nangako siya na hindi na niya babalikan pa ang asawa niya. Papadudot, ang bigat para sa akin na makitang nasasaktan physically at mentally ang kapatid ko nang dahil sa ibang tao. Sobrang iningatan ko siya, tapos ay magkakaroon lang siya ng mga pasa at sugat. Mabuti na lang talaga at hindi nadamay noon ang pamangking ko, dahil kung nangyari yon ay hindi ko na alam kung ano pa ang magagawa ko kay Manuel. Kaya ilang araw lang ang lumipas. Umalis din sa bahay namin si Jane kasama ang pamangking ko. Kakauwi ko lang galing sa palengke nang makita ko ang sulat na iniwan niya, kung saan ay nagpaalam siya at humingi ng sorry dahil babalik na raw sila sa asawa niya. Sinundo raw sila nito at humingi ng tawad sa kanya. Kaya naman pinatawad na rin niya ng araw din na yon ang asawa niya. Doon ako hindi nakapagpigil at pumunta ako sa apartment nila para bawiin ang kapatid at pamangking ko, Papa Dudut. Manuel! Jane! Buksan niyo tong pinto! Buksan niyo to! Manuel! Ilabas mo ang kapatid ko! Kung hindi, ipapapulis na talaga kita! Buksan mo tong pinto ng apartment mo! Ate Jenna, ano bang problema mo? Ba't sumisigaw at nanggugulo ka dito sa amin? Anong problema ko? Ikaw! Ikaw ang problema ko, Manuel! O bakit? Ano na naman bang ginawa ko? Pwede ba? Huwag ka nang umarte dyan na parang wala kang alam kung bakit ako nandito. Sabihin mo na lang kasi, nang matapos na yung pagbubunganga mo dyan. Nakakarindi na eh. Babastos ka talagang lalaki ka! Ate Jenna, baka nakakalimutan mo na wala tayo ngayon sa pamamahay mo. Kaya pwede kong sabihin lahat ng gusto kong sabihin ngayon. Pasalamat ka nga, tinatawag pa kitang ate. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? At ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan ngayon. Ikaw nga ang dapat magpasalamat sa akin dahil wala akong kasamang pulis para ipakulong ka! Alam mo, masyado ka na talagang nanggugulo. Nabubulaaw na pati yung mga kapitbahay namin dito. Ang mabuti pa, umalis ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama ang kapatid ko at ang pamangkin ko. Kaya ilabas mo na sila! Hindi mo ba talaga naiintindihan, Ate Jenna? Hindi na sila uuwi sa'yo. Ano bang sinasabi mo dyan? Umalis ka na nga dyan sa harapan ko at ilabas mo ang kapatid at pamangkin ko! Ikaw ang umalis! Hindi nga ako aalis hanggat hindi ko sila kasama! Kaya ilabas mo sila! Jane! Jane, lumabas ka dito! Tumigil ka na nga! Umuwi na tayo! Hindi sila uuwi dahil ito ang bahay nila. Jane! Dito lang sila kasama Jane, ko. lumabas ka Kaya na dyan! umalis ka na! Umuwi na tayo! Hindi ka ba talaga titigil? Nilayasan ka na ng asawa ko! Kaya hindi na sila sasama sa'yo! Ano ba talagang pinakain mo sa kapatid ko, ha? Sa totoo lang, hindi ko makita ang dahilan kung bakit minahal ka niya. Lalo na ngayon at lumabas na ang totoong demonyong ugali mo. Kaya dapat ikaw ang iwanan niya. Hindi niya kailangan ng isang bastos at walang kwentang lalaki na kagaya mo. Ate, tama na! Huwag mo na pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko! Oh, ba't lumabas ka pa? Di ba sabi ko sa'yo, doon ka lang sa loob? Hayaan mo na akong kausapin ng ate ko. Bahala na nga kayong dalawa. Para kayong mga tanga. Napakahayop talaga nitong asawa mo, Jane. Halika na, umuwi na tayo. Kunin mo na mga gamit yun ni baby. Hindi ako sasama sa'yo, ate. Ha? Ang sabi ko, hindi ako sasama sa'yo. Dito lang kami ni baby sa asawa ko. Pero bakit? Akala ko ba hindi mo nababalikan ang hayop na yan? Sinaktan ka niya, Jane. Ilang beses ka na niyang sinaktan, baka nakakalimutan mo. Oo, pero asawa ko pa rin siya. At tatay siya ng anak ko. Kaya ayos lang sa'yo, nasaktan ka niya ng paulit-ulit? Jane, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Bakit ginagawa mo to sa sarili mo? Halika na, uuwi na tayo.
Kunin mo na mga gamit ni baby. Ate, hindi nga ako sasama sa'yo. Dito lang kami kay Manuel kaya bitawan mong kamay ko. Umuwi na tayo, Jane! Impake mo na yung mga gamit niya ni baby. Ayoko nga, please lang ate. Umalis ka na. Ayoko nang sumunod sa mga sinasabi mo. Ayoko na maging sunod-sunuran sa'yo. Kaya please lang, tumigil ka na dahil nakakasakal ka na ate. Ano bang sinasabi mo? Masyado ka na nakikialam sa buhay ko. Matanda na ako at kaya ko na ang sarili ko. Hindi ka na dapat nangihimasok pa sa pamilya namin. Jane, kahit kailan hindi ako nakialam sa buhay mo. Palagi kitang binibigyan ng kalayaan na magdesisyon pero ngayon, makikialam ako dahil ayoko nang masaktan ka pa ng hayop na yan. Kaya uuwi na tayo ng baby mo sa ayaw at sa gusto mo. Pero ayoko nga eh. Bitawan mo na kasi ang kamay ko, ate. Ano ba? Sabi nung bitawan mo na ako eh. Ate, sorry. Ganun lang ba talaga ang galit mo sa akin para basta mo na lang ako itulak ng ganito? Jane, wala akong ibang hinangad para sa'yo kung hindi ang mapabuti ka lang. Tapos ganito pa ang gagawin mo sa akin? Sasabihin mo na masyado akong pakialamera? Na masyado kong kinokontrol ang buhay mo? Jane, halika na sa loob ng bahay. Hayaan mo na siya magdrama dyan. Ate! Pinipili mong walang kwentang lalaki na yan kaysa sa akin? O sige, diyan ka na! Hindi na kita pipiliting umuwi sa bahay natin. Wala na rin akong pakialam pa kung saktan ka niya na paulit-ulit. At ito ang tatandaan mo. Mula sa araw na to, kakalimutan ko na rin na may kapatid ako. Kakalimutan na kita, Jane! Papadudot pagkatapos kong makita si Jane na maraming pasa. Noong umuwi siya sa bahay ay nangako ako sa sarili ko na hindi ko nahahayaan na masaktan ulit siya ni Manuel. Na kami na ni Manuel ang magtutuos sa oras na mangyari yon. Pinigilan ko na lamang talaga ang sarili ko na ipakulong si Manuel dahil na rin sa pakiusap ni Jane. Pinanghawakan ko ang pangako niya sa akin na hindi na siya babalik pa sa asawa niya. Naniwala ako sa sinabi niya na hindi na niya hahayaan pang masaktan siya ni Manuel. Naawa talaga ako sa kanya noon pero ang mahalaga ay hindi na niya babalikan pa ang asawa niya. Kaya nang umalis siya ng bahay para bumalik kay Manuel ay talaga namang napasugod na ako para sunduin ang kapatid ko, Papa Dudut. Pero hindi ko inaasahan ang magiging pagtatalo namin ni Jane. Gusto ko lang naman siyang maalis sa bahay na yon at ayoko na siyang makitang nasasaktan ng kahit na sinong tao. Gusto ko siyang protektahan mula sa kanino man na pwedeng manakit sa kanya. Pero bakit ganon, Papa Dudut? Bakit parang iba ang nakikita niya sa gusto kong mangyari? Bakit parang iba yung dating sa kanya ng pagprotekta na ginagawa ko sa kanya? Papa Dudut, umuwi ako noon na sobrang sama ng loob at kahit kailan ay hindi siya nakarinig ng kahit na anong panunumbat mula sa akin. Palaging pag-aalala at pagmamahal lamang ang pinaparamdam ko sa kanya. Kaya masakit para sa akin na marinig mula sa kanya ang mga salitang nasasakal na siya sa akin. Na masyado ko nang kinokontrol ang buhay niya. Kahit ang gusto ko lang naman ay mapabuti siya. Kaya sumuko na ako noon at sinabi ko na kahit kailan ay hindi ko na siya pakikialamanan sa mga desisyon niya. Kakalimutan ko na siya at ang anak niya. Papa Dudut, kinagabihan noon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa nagpakilalang pulis. Malakas kagad ang naging kabog ng dibdib ko na hindi ko maintindihan. Lalo na nang itanong nila kung kapatid ako ni Jane. Nang sabihin ko na oo ay pinapunta nila ako sa apartment ni na Jane dahil may gulo raw na nangyari doon. At sinabi na rin nila na wala na ang nag-iisang kapatid ko. Papa Dudut, nagpasama ako sa isang pinsang ko na pumunta sa apartment ni na Jane dahil baka hindi ko kayanin ang makikita ko. At doon nga ay tumambad sa akin ang wala ng buhay na kapatid ko. Hindi kalayuan ay nandun din si Manuel na wala na ring buhay at ang sabi ng mga pulis, may tumawag daw sa kanila at sinabing narinig daw nilang may sumisigaw sa apartment ni na Jane. Pati na rin ang walang tigil na pag-iyak ng anak nila.
At nang makarating sila ay nakita na nila ang kapatid ko na wala ng buhay at maraming saksak sa katawan. Tatakas pa raw sana si Manuel nang mahuli ng mga pulis at biglang nanlaban at nanaksak pa kaya nabaril na ito ng isa pang pulis na dahilan para bawian ito ng buhay. Papa Dudut, halos mahimatay na ako sa sobrang paninikip ng dibdib ko noon dahil sa mga nangyari. Lalo na nang may magabot sa akin ng pamangking ko na noon ay hindi na umiiyak. Pero ako naman ang umiyak habang yakap-yakap ko siya. Inisip ko noon na sana ay hindi ko sinukuan ng kapatid ko. Sana ay pinilit ko pa rin siyang sumama sa akin. Sana ay hindi ako nagpadala sa mga sinabi niya at hindi ko sana siya iniwanan. Sana ngayon ay kasama ko pa rin siya at kasama pa rin sana namin siya ng pamangking ko na magkakahawak kamay sana kaming nagpapalaki sa anak niya at inaharap ang mga pagsubok ng buhay. Maraming taon nang nakalipas, Papa Dudut, ako na ang tumayong magulang ng pamangking ko at hindi na rin ako nag-asawa pa. Sapat na sa akin na umikot ang mundo ko sa kanya at sa kanya na lamang kasi ako pwedeng bumawi. Dahil sa totoo lang hanggang sa ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa pagkawala ng kapatid kong si Jane. At sana sa pagtatapos ng sulat na ito, kahit papaano ay maging daan po ito para makausad na ako sa mabigat na pangyayaring ito ng buhay ko. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jenna. Maraming salamat, Jenna, sa pagtitiwala mo dito sa aming programang Barangay Love Stories. Salamat sa paglalakas loob na magawa itong sulat mo dahil alam ko na hindi talaga madali para sa iyo ang balikan ang parte na ito ng buhay mo. Hindi madaling alalahanin ang mabigat na pangyayari sa iyong nakaraan. Pero sana'y huwag mo nang patuloy na sisihin ang sarili mo sa pagkawala ng kapatid mong si Jane. Oo, napakahirap talaga para sa kanino man ang mawalan ng minamahal sa buhay. Pero wala kang naging kasalanan. Hindi mo ginusto ang nangyari sa kanya at ginawa mo ang lahat para maging mabuti kang kapatid kay Jane. Umaasa rin ako, Jenna, na magiging daan ang pagsulat mo dito sa amin para kahit papaano'y mabawasan ang bigat na nandyan sa iyong dibdib. Hindi madali ang proseso ng pag-usad pero patuloy mo pa rin itong pag-aralan para hindi ka makulong sa kalungkutan. Nandyan pa ang pamangkin mo at siya ang gawin mong inspirasyon para patuloy kang maging malakas. Sigurado ako na yun din ang gusto ng kapatid mong si Jane na mangyari. Ang iparamdam mo ang pagmamahal mo sa pamangkin mo kagaya ng ginawa mong pagmamahal sa kapatid mo. At syempre huwag mo ring kalimutan na magdasal sa Poong May Kapal para matulungan kanya sa tuluyang paghilom ng sugat sa iyong puso. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mangarap pero ang mahirap ay ang pag-abot nito. Lalo na kung may mga kamay na patuloy na humihila sa iyo pababa. Sa panahon kasi ngayon ay pahirapan nang makahanap ng taong tutulungan kang umangat. Ikaw, kapuso, naabot mo na ba mga bagay na inaasa mo sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ako po si Emilia pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong M. Noong bata ako ay isang pangarap lang ang palaging tumatakbo sa isipan ko.
Ito po ay ang magmarcha sa sarili kong graduation rites. Habang nakasuot ng toga at hawak-hawak ang diploma ko sa harap ng maraming tao. Isang napakasimpleng pangarap na kung tutuusin ay madali lamang makamit ng ibang kabataan, pero para sa isang tulad ko na mula sa mahirap na pamilya ay isa itong hangarin na para bang kay hirap abutin. Natatandaan ko pa kung papaano ako mag-practice sa harapan ng salamin noon. Paulit-ulit ako naglalakad na parang modelo, hawak ang nirolyong papel at graduation cup na gawa sa karton. At ini-imagine na katabi ko ang nanay kong nagmamarcha sa tono ng graduation hymn. Elementary lamang ako noon, Papa Dudut. Pero sobrang advance ko nang mag-isip sa kung papaano ang magiging takbo ng future ko. Papa Dudut, ang mga bagay na yon ay para bang sa isipan ko na lamang mangyayari. Para kasing malabo nang matupad ang hangad ko dahil sa kahirapan. Hindi nga ako sigurado noon kung makakatungtong pa ba ako sa kolehiyo. 10 piso lang ang baon ko tuwing pumapasok ako sa eskwelahan. Isang biskwit at tubig mula sa gripo lang ang merienda ko noon. May natitira namang barya mula sa baon ko, pero hindi ito sapat para pamasahe, kaya ang ginagawa ko ay iniipon ko na lamang ang mga tigpipisong natitira. Pandagdag ko sa baon ko sa susunod na araw. Patigil-tigil din po ako noon sa pag-aaral. Ilang beses akong bumagsak dahil sa palagi akong absent. Hirap din ako makapagpasa ng mga projects dahil sa kawalan ng pera. Ito ang rason kung bakit kahit matanda na ako noon ay nag-aaral pa rin ako sa elementarya, Papa Dudut. Good morning, Nay. Oh, maaga kang gumising ngayon ah. Lunes po ngayon, 'di ba? Papasok po ako sa school. Lunes na ba ngayon? Hindi ko na namalayan yung araw eh. Opo, Lunes po ngayon. Huwag ka na munang pumasok. Ha? Pero bakit po? Wala akong pera ngayon. Wala akong maibibigay na baon sa'yo. Pero Nay, ang dami ko ng absent sa school. Kinausap na nga ako ng teacher ko na kapag nadagdagan pa yung absent ko, baka hindi niya na daw ako ipasa. E di sabihin mo sa teacher mong yon na siya na lang magbigay ng baon sa'yo para hindi ka na umabsent. Nay naman eh. Gusto ko pumasok ngayon. Eh wala nga akong mabibigay sa'yo. Kung gusto mo, maglakad ka papunta at pauwi. Kung gusto mong pumasok ng walang pambili ng pagkain, sige, pumasok ka. Kahit 5 pesos na lang po. Ni 5 duling, wala nga ako eh. 5 piso pa kaya? Huwag mo akong artihan dyan ha, ang aga-aga. Matulog ka na lang ulit. Hindi na ako pwedeng bumagsak ngayon, Nay. Mapag-iiwanan na ako ng mga kaklase ko. Eh ano ngayon? Nakakahiya sa ibang tao. 10 years old na ako pero hanggang ngayon, grade 2 pa lang ako. Kaya grade 2 o grade 1 pa yan, ang mahalaga, nag-aaral ka. Anong pakialam ng ibang tao sa'yo? Bakit? Sila ba nagpapaaral sa'yo? Hindi naman ah. Gusto ko lang namang sumabay gumraduate kasama yung mga kaibigan ko eh. Pero kung ganito na lagi akong absent, paano ko gagawin yun? Huwag mo nang asamin na graduate. Sa hirap ng buhay natin ngayon, baka nga hanggang grade 6 ka lang eh. Tsaka bobo ka naman. Wala ding silbi kahit araw-araw kang pumasok. Kaya ako bobo kasi lagi ako absent. O ano, kasalanan ko pa ngayon? Tigilan mo ako ha? Hihingi na nga lang ako ng baon kay Auntie Beth. Subukan mo, kakalbuhin kita. Bakit ba kasi ayaw na nagpupunta ako kay na Auntie Beth? Masama ang ugali ng bruhang yon. Huwag na huwag kang hihingi ng tulong sa pamilya nila kasi isusumbat niya sa'yo lahat ng naitulong niya. Naiintindihan mo ba? Di ba dapat kapag magkapatid, laging nagtutulungan? Mas gusto ko nalang mapag-isa sa buhay kaysa magpatulong sa kapatid kong yon. Puro mga swapang. Pero… Huwag mo ako mapero-pero. Kapag sinabi kong walang papasok, walang papasok. Ikaw ha, binabalaan na kita. Kapag nakita kitang lumapit sa Beth na yon, wala akong ititira sa buhok mo.
Opo, hindi na po ako lalapit kina Auntie Beth. Madali ka lang naman palang kausap eh. O siya, umalis ka na dyan sa harap ko. Sinisira mo araw ko eh. Wala na nga tayong agahan, bibisitin mo pa araw ko. Mangangalakal na nga lang ako sa labas. Ano sabi mo? Maghahanap po ako ng plastic sa labas para may ibenta ako sa junk shop. Para may baon ako bukas. Ikaw, ha? Sinusubok mo ba talaga ang pasensya ko, ha? Mangangalakal ka? Ano ka, pulube? Kapag nakita ka ng mga tao sa labas na nangangalakal ng basura, ano na lang ang iisipin nila sa akin? Gusto mo bang palabasin na pabaya akong ina? Hindi po. Gusto ko lang. Tumahimik ka dyan. Magrarasong ka pa eh. Walang lalabas sa pamamahay na to. Naiintindihan mo? Sagutin mo ako, naiintindihan mo? Opo. Si Auntie Beth ang nakatatandang kapatid ni Nanay Tessa Papadudut. Kumpara sa amin ay mas may kaya ang pamilya nila. Nakapag-asawa kasi siya ng negosyanteng doktor. Kahit na malaki ang pamilya nila ay nasusustentuhan naman nila ito dahil may family business sila. 6 ang anak ni Auntie Beth kumpara kay Nanay na ako ang unika iha niya. Ang nakakabilib, Papadudut, ay sa kabila ng pagkakaroon ni Auntie Beth ng maraming anak ay napag-aaral niya ang mga pinsan ko ng walang kaproblema. Papadudut, sobra-sobra ang nararamdaman kong inggit noon sa mga pinsan ko dahil may magaganda silang uniforme at every school year ay puro bago ang gamit nila sa eskwela. Ako naman kung hindi hingi ay mga pinaglumaan ng mga gamit ko sa pag-aaral. Dahil pahinto-hinto ako noon sa eskwela ay wala akong ibang magawa kundi ang panoorin na lamang ang mga pinsan ko na isa-isang nagtatapos sa pag-aaral. Kitang-kita ko sa mga mata ni Auntie Beth na sobrang proud siya sa mga anak niya at yun din po ang gusto kong iparamdam sa nanay ko pagdating ng araw. Tuwing may handaan nga sa kanila ay pasekreto akong nagpupunta sa bahay nila Auntie Beth para tumulong. Kapalit nito ay binigyan nila ako ng perang pandagdag sa baon ko. Iyon nga lang, laging nagagalit si nanay kapag nakikita niyang lumalapit ako sa pamilya ni Auntie Beth. Ayaw daw kasi niyang inaalila ako, lalo na ng mga kamag-anak namin. Hindi naman nila ako inaalila, Papadudut, dahil ako mismo ang nagbobolontaryo noon para tumulong sa kanila. Minsan kung wala akong baon ay palihim akong binibigyan ni Auntie Beth ng pera. Malaki ang naitulong noon para maigapang ko ang pag-aaral ko noon, Papadudut. Napunasan mo na ba lahat ng plato? Opo, Auntie Beth. Nailabas ko na rin po. Pati yung mga kutsara at tinidor. Opo. Tulungan mo na lang ako rito. Mag-aalas 4 na pala. Darating na yung mga bisita ng anak ko. Sige po. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Magpakulo ka ng tubig. Marunong ka ba magluto ng pasta noodles? Hindi po eh. Isalang mo yung tubig sa kalan tapos pag kumulo, ilagay mo yung noodles. After 10 minutes, patayin mo yung apoy tapos salain mo. Sige po. May 2 kilo ng noodles dun sa may mesa. Lutuin mo lahat yun ha. Gagawa ko ng spaghetti. Okay po. Kumusta na pala ang pag-aaral mo? Ako po? Maayos naman po, Auntie. Dahil sa tulong nyo, nakatungtong ako sa college. Kumusta naman ang grades mo? Mataas naman ba? Opo. Medyo mahirap yung course ko pero nakakayanan naman. Mabuti kung ganon. Dapat pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Tignan mo. Graduate na yung bunso ko mas bata pa yun kesa sa'yo. Naunahan ka na niya. Oo nga po eh. Sila po yung inspirasyon ko kaya nagpapakahirap ako mag-aral. Lahat ng graduation ng mga anak niyo, nadalawan ko na nga eh. Nakaka-proud po sila. Totoo yan. Masarap sa pakiramdam na tapos na silang lahat sa pag-aaral. Wala na akong poproblemahin kasi sila na mismo mag-aalaga sa sarili nila. Kaya dapat ganun ka rin. Tapusin mo ang pag-aaral mo para hindi ka naaasa sa ibang tao. Pangako ko po sa inyo, ako naman ang susunod na maghahanda pagka-graduate ko. Abangan ko yan ha? Ay, Diyos me! Ano ba yun? Sabi ko na eh,
Nandito ka lang pala? Nay, Anong ginagawa mo rito, Tessa? Siyempre, kukunin ko tong anak ko. Anong akala mo kay Emma, alila? Hoy! Hindi utusan ng anak ko! Hindi ko naman inaalila ang anak mo Nay, ako pong nag-volunteer na tumulong para ma-celebrate namin yung graduation ng pinsan ko. Wala akong pakialam! Huli ka na! Sumama ka sa akin! Nay, nasasaktan ako! Tawan mo nga yung anak mo, Tessa. Matanda na si Em para magdesisyon sa mga bagay na gusto niyang gawin. Sino ka para utusan ako? Gagawin ko kung anong gusto ko sa anak ko. Ako ang nagluwal sa batang to kaya wag mo akong pinapakialaman. Mayaman ka, di ba? Eh di magbayad ka ng katulong. Hindi yung ginagamit mo pa yung anak ko para makatipid. Nay naman, wag naman po kayo manggulo rito. Hindi sana ako manggugulo rito kung sumunod ka lang sa utos ko. Sinabi ko sa'yo na wag kang lalapit sa babaeng to, di ba? Anong ginawa mo? Nay! Halika na! Umuwi na tayo! Halika na, sabi! Ako nang bahala rito, Em. Iuwi mo ng nanay mo. Magpapadala na lang ako ng pagkain sa inyo mamaya. Subukan mo magpakita sa bahay ko. Ipapalapa kita sa aso namin. Hindi namin kailangan ng pagkain mo. Di ka naman marunong magluto. Pwe! Halika na, Em! Papa Dudut, ang kwento sa akin ay sobrang close daw nila Nanay at Auntie Beth nung mga dalaga pa lamang sila. Nagsimulang masira ang relasyon nilang magkapatid dahil sa bisyo. Nagkaroon sila ng alitan noong nalaman ni Auntie Beth na gumagamit ng bawal na gamot si Nanay. Bukod pa roon ay nabarkada rin ng nanay ko at nahilig sa pag-inom ng alak. Dahilan kaya siya laging napapaaway. Nagtampo si Auntie Beth kay Nanay dahil matapos siyang pag-aralin ito ay nagpabuntis lamang siya. Sa lalaking kalaunan ay tatakbuhan din pala siya. Simula noon ay hindi na sila nag-usap na dalawa, Papa Dudut. Pero nung nakita ni Auntie Beth ang estado naming mag-ina, ay naawa siya sa amin. Nagalok siya ng tulong para sana pag-aralin ako, Papa Dudut. Bilang kapalit nito ay tutulong ako sa mga gawaing bahay sa kanila. Sa madaling salita ay mangangatulong ako kina Auntie Beth kapalit ng pag-aaral. Pumayag ako sa gustong mangyari ni Auntie Beth sa kagustuhan kong makapagtapos pero hindi ito tinanggap ni Nanay Tessa. Mas umira lang pride niya. Kaya sa halip ay kinuha ako ni Nanay bilang katiwala sa pwesto niya sa palengke. Tendera sa palengke si Nanay Tessa, Papa Dudut. Araw-araw ay tumatanggap siya ng 300 pesos kapalit ng pagtitinda niya. Pero imbis na gustuhin or gastusin ang natatanggap niyang pera para sa mga pangangailangan namin, ay winawaldas niya ito sa mga bisyo niya. Kaya tuloy apektado ang pag-aaral ko dahil hindi marunong humawak ng pera si Nanay. Dahil dito ako na lamang mismo ang nag-decide na pag-aralin ang sarili ko sa pamamagitan ng pagbabantay sa pwesto ng negosyanteng amo ni Nanay sa palengke, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahirap ang buhay sa palengke, Papa Dudut. Araw-araw kang nakikipagbagbakan sa kapwa mo tindera para makaakit ng customers. Buong araw kang nakatayo habang nilalanghap ang magkakahalong amoy ng isda at mga sariwang karne. Bukod sa nakakangawit dahil nakatayo ka lamang ay kailangan ding magaling kang mag-sales talk para makabingwit ng mga mamimili. Wala naman akong karapatang magreklamo dahil yon ang kailangan kong gawin para makapag-aral ako, Papa Dudut. Pagod man ay may dala pa rin naman saya ang pagtatrabaho ko sa palengke, lalo na kapag nakukuha ko na ang sahod ko pagdating ng hapon. Ang bawat pera kasing sinasahod ko ay may dalang pag-asa na balang araw ay maaabot ko na rin ang pinapangarap kong pagtatapos sa kolehiyo. 2 buwan na akong tendera sa palengke noong nakilala ko ang isang lalaki na bigla na lamang pumasok sa buhay ko. Aljon ang pangalan niya, Papa Dudut, na matagal na palang suki ni Nanay sa palengke. Mas matanda siya ng ilang taon sa akin. Sa totoo lang ay hindi naging maganda ang unang tagpo naming dalawa dahil masyado siyang mayabang at mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Ang hindi ko alam noong araw na yon ay doon na pala magsisimulang magbago ang buhay ko, Papa Dudut.
May tahong na pala ngayon? Miss, magkano tong tahong nyo? 100 po isang kilo tong maliliit. Tapos 120 naman tong malalaki. Bili na po kayo, fresh po lahat yan. Magkano ulit tong maliliit? 100 po yan, sir. Fresh na fresh galing dagat. Parang wala namang pinagkaiba tong malalaki nyo sa maliliit. Bigyan mo na ng 100, bibili ako ng 2 kilo. Ay, hindi po pwede. Sige na, 200, 2 kilo. Hindi po talaga pwede. Magagalit sa akin yung boss ko eh. Wala ba si Aling Tessa dito? Di ba siya yung nagbabantay sa pwesto na to? Ikaw na ba yung bagong tindera nila? May kinuha lang po si nanay, babalik din yon. Ah, nanay mo ba si Aling Tessa? Dapat pala alam mo na lagi akong binibigyan ng discount ng nanay mo. Suki kaya niya ako. Mahal po talaga ang mga bilihin ngayon. Malulugi po kami kapag hindi kami sumabay sa mga bagong presyo. Sige na, bigyan mo na ako ng discount. Pogi naman ako eh. Lo, ano ngayon kung pogi ka? Ikakayaman ko ba yung itsura mo? Di ka ba nakakakit sa akin? Bigyan mo na sa akin yung 40. Hindi uubra yung pagpapakyut mo sa akin, sir. 40 na nga lang eh. Ipagkakait mo pa? Mukha ka namang mayaman. Bakit kailangan mo pa kaming baratin na mahihirap? Matagal na kasi ako nagkikrave ng tahong eh. Kaso hindi to kasama sa weekly budget na binibigay ni mama. Short ako eh, kaya bigyan mo na ako ng discount. Wala ka bang extra na pera dyan? Wala akong cash eh. Tumatanggap ka ba ng credit card? Ay, hindi po. Baka mamaya scam yan. Tung mukhang to, mangi-scam? Di ako scammer ah. Oy! Aljan! Nandito ka na pala. Kailan ka pa bumalik? Long time no see, Aling Tessa. Kahapon lang po ako bumalik. Mukhang napahaba ang bakasyon mo ah. Tagal kitang di nakita rito. Trabaho po yung pinunta ko sa Cebu tsaka syempre konting bakasyon na rin. Kulang yung 2 linggo eh kaya nag-extend na ako. Sinulit ko na. Ay ganun ba? Mabuti nakabalik ka na. Gumaganda ang araw ko kapag nakakakita ako ng gwapo eh. Mga lalaki kasi rito, maaasim tignan. Kaya naman pala mahangin. Alam mo sir, sinungaling tong nanay kong to. Huwag ka maniniwala sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Magtrabaho ka. Bentahan mo na tong si Aljan. O ano, nakapili ka na ba ng gusto mo? Pili ka lang dyan. Bagong dating lang itong mga paninda namin. Gusto ko nga sana tong tahong eh kaso kulang yung pera ko. 120, 1 kilo. Di ba pwedeng 200 kilo? Sige na Aling Tessa para makauwi na ako. Suki nyo naman ako eh. O sige, 200 na lang. 2 kilo raw. Dalian mo dyan, tutunga-tunga nga ka pa eh. Eto na po, titimbangin ko na. Anak nyo pala to, Aling Tessa? Oo, anak niya ako. Ganda ko no? Mana sa nanay? Maganda pero medyo mataray. Ako? Mataray? Excuse me? Mataray ka naman talaga. Huwag mo nang ikaila. Nay! Pero single tong anak ko. Kung naghahanap ka ng mapapangasawa, pwedeng-pwede to. Masipag yan kahit na mataray. Nay, ano ba? Nakakahiya kayo. Pwede na rin. Ganyan yung mga tipo ko eh. Matapang. Ewan ko sa inyong dalawa. Hindi ako interesado. Oh, ayan na yung tahong mo. Salamat! Heto bayad. Sigurado kang fresh tong tahong mo ha. Ayoko kasi ng tahong na parang marami ng pinagdaanan eh. Uy, fresh yan! Fresh na fresh! Sige em, salamat ha. Aling Tessa, salamat po. Salamat din. May gaya ang pamilya nila Aljan, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang trabaho ng mga magulang niya pero kitang-kita ang layo ng estado ng buhay nila kumpara sa buhay namin. May itsura siya Papa Dudut pero hindi ko siya type. Kahit mayaman ay kailanman ay hindi ako nagkaroon ng interes sa kanya. Masyado siyang maere at tuwing nagkikita kami ay lagi lamang kaming nag-aaway dahil magkaibang ugali naming dalawa. Ganon pa man kahit na ipagtulakan ko palayo si Aljan dahil ayoko sa ugali niya, ay nagulat ako noong malaman kong interesado raw niya akong kilalanin pa. Halos araw-araw na siya noon kung namimili sa amin kahit na dati ay twice a week lamang siya kung mamalengke. Pero kahit na ganoon ay hindi ko siya pinapansin. Isa pa ay makakasagaba lamang po ang pakikipagrelasyon sa pag-aaral ko kaya hindi ko ito binigyan ng halaga. Kaso nga lang noong malaman ni Nanay Tessa na may gusto sa akin si Aljan ay si Nanay na mismo ang gumawa ng paraan para mas mapalapit kami sa isa't isa. Siyang nagsilbing kupido sa pagitan naming dalawa.
Mabilis kasing nasilaw si nanay sa yaman nila Aljan kaya halos ibugaw na niya ako noon sa lalaki. Pagkakataon na daw namin yon para makaahon sa kahirapan kaya kailangan ko raw pagtrabahuhan si Aljan. Dahil masunurin akong bata ay pinagbigyan ko ang gusto ni nanay na lumabas kasama si Aljan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Ang paalam mo kay nanay kakain tayo sa labas. Bakit nandito tayo sa bahay niyo? Boring sa labas eh, tsaka traffic ngayon. Tinatamad ako mag-drive. Mas maganda kung dito na lang tayo sa bahay. Mas tahimik, tsaka solo natin ang isa't isa. Sigurado ka bang okay lang na dito tayo sa bahay niyo? Oo naman. Wala bang magagalit na nag-uwi ka ng babae rito? Bakit naman sila magagalit? Kakain lang naman tayo, di ba? Tsaka wala si na mama at papa ngayon, nasa labas sila. Ay, ano palang gusto mong kainin? Pa-deliver na lang tayo. Kahit ano, ikaw bahala. Gusto ko ng sushi. Di ka pa nakakatry nun, no? Hindi ba yun yung binalot na kanin tapos may sariwang isda? Oo, yun nga, pero maraming variety yun ha. Basta, subukan mo, di ka magsisisi. Oh sige, ikaw bahala. Ikaw naman magbabayad eh. Orderin mo na kung ano man ang gusto mong kainin. Di naman ako mapili. Okay, order ko na to ha. Ayan. So habang naghihintay tayo, inom na lang muna tayo. Umiinom ka ba ng alak? Ako? Oo naman. May preference ka ba? Kahit ano, basta wag yung masyadong matapang. Mabilis ako malasing eh. Tequila lang meron dito eh. Matapang yun. Uy, hindi pa ako nakakatikim ng tequila. Mabilis bang makalasing yun? Matapang para sa iba pero para sa akin, hindi naman masyado. Teka sandali, kukunin ko lang yung alak. Sige. In fairness malaki tong bahay nila. Kaya naman pala halos ipamigay na ako ng nanay ko sa lalaking to. Yun nga lang, hindi ako nasisilaw sa pera. Pasa ko sa taong mayabang. Kung di lang nakiusap sa akin si nanay, wala sana ako rito eh. Oh, eto na. Ready ka na ba? Bukas na to. Hindi namin naubos nung nagparty kami dito sa bahay. Iinom na tayo agad-agad? Oo naman. Bakit pa natin patatagalin? O sige, pero nasan yung shot glass? Di na kailangan. Tunggain na lang natin to. Paubos naman na eh. Alam mo ba may rule kaming magkakabarkada bago magsimula uminom? Ano yun? Isa-isa kaming tutungga for 5 seconds pang warm up. Yan? Tinutungga nyo yan for 5 seconds? Oo, para may tama agad. Gusto mo i-try? Ayoko. Sige na, 5 seconds lang naman eh. Kala ko ba matapang ka? Tsaka dito malakas, maniwala ka sa akin. Kasasabi mo lang kanina na matapang yan eh. Sige na, pagbigyan mo na ako, please. Basta, pag nakaramdam na ako ng pagkahilo, titigil na natin to baka magalit si nanay pag nalaman niyang lasing ako eh. Oo, wag kang mag-alala. Ano, ready? Sige, paano ba gagawin? Tingala ka lang tapos nganga ka. Ako nang bahala magbuhos ng alak sa lalamunan mo. 5 seconds lang Oo, 5 seconds lang, promise. Ako magbibilang. Ready ka na? Sige. Okay, eto na. 1, 2, 3, 4, 5. Ang pait! Ang pait ng lasa! Sabi mo hindi matapang yan. Wala ka bang chaser dyan? Di na kailangan ng chaser. Kapag mahal ang alak na iniinom mo, hindi mo kailangan mag-chaser. Kasi hindi mo masusulit yung lasa ng alak kapag ganun. Pero di ba may lemon naman pag umiinom ng tequila? Naubusan kami ng lemon eh. Huwag kang mag-alala, maya-maya masasanay ka na rin sa lasa nito. Ang pangit naman ang lasa niyan eh. Amin na yung bote. Ikaw naman sunod. Ay, teka. Tuloy natin to mamaya. Antayin muna natin yung pagkain. Wala pang laman tiyan ko eh. Di ako umiinom kapag walang laman tiyan ko. Ang daya mo naman. Nag-alok ka pa ng inom kung di ka naman pala umiinom kapag hindi ka pa nakakakain. Nilalasing mo yata ako eh. Di Bakit naman kita lalasingin? Pagkatapos natin kumain, lalagukin ko to for 10 seconds. Sigurado yan Oo. Pero, ba't parang nahihilo na agad ako?
Sobrang tapang naman kasi nung pinainom mo eh. May tama ka na ba? Bilis naman. Pahinga ka muna dyan kung gusto mo. Or kung gusto mo pwede ka umidlip. Doon ka sa kwarto ko. Diretso ka lang sa hallway tapos yung pinto sa dulo. Pwede ba? Oo naman. Tinamaan siguro ako agad kasi pagod din ako sa palengke kanina. Umidlip ka na muna. Sasalubungin ko lang yung delivery ng pagkain natin. Maya-maya nandito na yun. Sigurado ka bang wala ka nilagay sa alak? Bakit parang nanghihina na ako? Huwag ka nang masyadong maraming tanong. Umidlip ka na lang. Papadudot, pagkagising ko ng umagang yon ay wala na akong suot na damit. Tanging manipis na kumot lamang ang nakataklob sa hubad kong katawan. Sa tabi ko ay mahimbing na natutulog si Aljan na katulad ko ay wala ring suot. Biglang kumabog ang dibdib ko nang mapagtanto ko kung ano ang nangyari. Dali-dali akong bumangon at nagbihis. Ginising ko rin si Aljan para humingi ng explanation kung bakit kami parehong nakahubad. Nginitian lamang niya ako at saka sinabing masyado raw mainit kagabi kaya nag-alis kami ng damit. Wala akong matandaan sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Ang naalala ko lamang ay bigla na lamang akong inantok matapos inumin yung tequila. Kaya nag-alok si Aljan na umidlip na lamang daw muna ako sa kwarto niya. Wala na akong maalala sa mga nangyari pagkatapos noon. Papadudot, alam ko ang katawan ko kaya alam ko rin na may ginawa siya sa akin ang gabing yon. Nagalit ako sa kanya dahil pinagsamantalahan niya ako habang nakainom pero hindi niya ito inamin. Wala din naman daw akong pruweba na may nangyari sa amin. Halos maiyak ako habang pauwi sa bahay. Hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong gawin sa mga nangyari. Dahil wala ng ibang matakbuhan ay kay nanay ako nagsumbong. Noong malaman niya ang posibleng nangyari, sa halip na magalit ay natuwa pa nga siya, Papa Dudut. Ayon sa kanya ay magandang senyales daw yon. Mas malaki daw kasi ang chance na magkatuluyan kaming dalawa ni Aljan kapag nabuntis ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ako natuwa sa inasal ng nanay ko. Sa halip kasi na damayan niya ako sa kawalang hiyaan na ginawa sa akin ni Aljan ay proud na proud pa siya na napagsamantalahan ako. Sa mga sumunod na araw ay wala na akong ganang bumangon pa. Ayokong humarap sa tao. Parang gusto kong magwala at ilabas ang mga kinikimkim kong hinanakit sa puso. Pero hindi ko po ito magawa, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay sirang-sira na ako. Ang inaalagaan kong katawan ay nilapastangan lamang ng isang lalaki na hindi ko man lang nakitaan ng interes. Ganun man ang naramdaman ko noong mga panahong yon ay pinilit ko ang sarili ko na magtrabaho. Kailangan ko ng pera dahil kailangan kong magpatuloy sa pag-aaral. Lakas loob akong bumalik sa palengke para magtinda. Hindi pa ako handang makita ulit si Aljan pero tinapangan ko na lamang ang sarili ko dahil kailangan kong magtrabaho. Papadudot, natuwa ako noong hindi na muling nagpakita pa sa akin si Aljan. Siguro'y dahil nakuha na niya ang gusto niya sa akin kaya tinigilan na niya ako. Nakita ko na lamang siya na sa ibang tindera na siya namimili ng isda. Pagkatapos ng mga nangyari sa amin ay hindi na ulit kami nagkita pa at pasalamat ako doon dahil hindi ko na talaga kayang makita ang pagmumukha ng lalaking yon. Kung gaano kalaki ang galit ko kay Aljan ay mas malaki pa ang galit ko sa nanay ko. Noong napansin kasi niya na hindi na kami nag-uusap ni Aljan ay pilit pa rin niya akong ipinagtutulakan sa lalaki. Inutusan niya akong habulin ito para panindigan umano ang ginawa niya sa akin at sobrang dismayado ako kay nanay ng mga oras na yon, Papa Dudut. Dahil sa galit ay nilayasan ko siya at nagpunta ako kina Auntie Beth para humingi ng tulong.
Auntie Beth, Oh, Em. Anong ginagawa mo rito? may lakad po ba kayo? Oo, mag-grocery ako. May kailangan ka ba? Gusto ko po sana kayo makausap eh. Tungkol saan naman? Teka, may pupuntahan ka ba? Ba't may dala ka mga bag? Auntie, naglayas po kasi ako sa amin. Bakit ka naglayas? Ano nangyari? Galit po ako kay Nanay Tessa. Ayaw ko po siya makita ngayon. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Mas masahol pa po doon. Pwede po bang sa loob na lang tayo mag-usap? Oo, sige. Pumasok na lang muna tayo sa bahay. Mamaya na lang ako lalabas. Sabi ko na nga ba dito ka pupunta. Nay, akala ko pa nasa palengke kayo. Papunta na ako dapat kanina. Naalala ko lang na naiwan ko yung cellphone ko. Pagbalik ko sa bahay, nakita kitang nag-iempake. Sinundan kita rito. Ano bang meron sa babaeng to, ha? Bakit kahit pa ulit-ulit kitang pinagsasabihan na huwag lalapit sa tiyahin mong yan, dito ka pa rin nagpupunta? Hindi mo na ba talaga ako ginagalang bilang ina mo? Buong buhay ko nirespeto ko kayo, Nay. Pero kayo ba? Nirespeto niyo ba ako? Ba't bastos kang bata ka? Ano bang ginawa mo rito sa anak mo, Tessa? Bakit siya naglayas? Bakit kanya gustong iwasan? Pwede ba, Beth? Huwag kang makialam sa buhay namin ng anak ko. Problema naming mag-ina to. Huwag ka nang pumapel. Sa akin lumapit si Em. Ibig sabihin kailangan niya ng tulong ko. Kaya wag mo kong sasabihan na wag pumapel. Ngayon sagutin mo ang tanong ko. Anong ginawa mo sa anak mo? Tigilan mo ako sa pabida-bida mo, Beth, ha? Huwag kang magmagaling rito at wag mo kong... Tama na! Ano ka ba? Hindi ka na nahiya? Dito ko ba nag-iiskandalo? Kung hindi ka nagpunta rito, edi sana hindi ako nag-iiskandalo rito. Umalis na lang po kayo. Ano sabi mo? Pinapalayas mo ba ako, ha? Huli ka nga rito, anong akala mo sa sarili mo? Walang hiya kang bata ka! Binabalaan kita, Tessa. Huwag mong sasaktan ang anak mo. O ano ngayon? Anong gagawin mo kapag sinaktan ko siya? Tumigil na kayo, Nay! Ayaw ko muna kayong makita. Kayong dalawa ni Aljan. Layuan niyo na muna ako, parang awan niyo na. Aljan? Sinong Aljan? Siya po yung lalaking... Pinagsamantalahan po ako ni Aljan, Auntie Beth. Ano? Alam mo ba to, Tessa? Oo, mo naman. Anong pinagsamantalahan? Ikaw yung nagpunta sa bahay nila. Ang sabihin mo, ginusto mo rin yung nangyari. Wala akong ginusto sa nangyari. Kayong pumilit sa akin na sumama sa lalaking yun. Kung alam ko lang sana kung anong binabalak niya, hindi ko na lang sana kayo pinagbigyan. Tinataasan mo ba ako ng boses? Talagang wala ka ng galang Yan ba ang nakukuha mo sa paglapit mo sa tiyahin mong atribida? Pumasok ka na sa loob ng bahay. Ako nang bahala rito sa nanay mo. Hindi! Uuwi ang anak ko sa amin! Wala ka na magagawa kung gusto ka mang iwan ng anak mo. Alam mo kung bakit? Kasi wala kang kwentang ina. Biruin mo, may nangyari masama sa anak mo pero siya pa ang sinisisi mo. Talaga namang... Itiko mo yung bibig mo at umuwi ka na. Kakahiya ka? Kapag hindi ka pa umalis dito sa harap ng pamamahay ko, ipapakaladkad kita sa mga pulis. Di magsama kayo! Mga buwisit! Ikaw, ha? Wag na wag mong ipapakita sa akin yung pagmumukha mo. Simula ngayon, wala na akong anak na walang kwenta. Sa mga sumunod na buwan ay kina Auntie Beth po ako tumira, Papa Dudut. Nang mga panahong yon ay tumigil na ako sa pagiging tendera ko sa palengke. Sa halip ay nagtrabaho na lamang ako sa bahay nila Auntie Beth bilang katiwala at kapalit nito ay siya ang nagpaaral sa akin. Habang nakatira ako kina Auntie Beth ay nagpatuloy ang tampuhan namin ni Nanay Tessa. Simula nung araw na sinugod niya kami ay hindi na ulit siya nagpakita pa. Nagpatuloy po ako sa pag-aaral ng walang problema. Hanggang sa isang araw ay nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Naging sensitive ang pangamoy ko at naging mapili ang sikmura ko. Napansin din ni Auntie Beth ang paglaki ng tiyan ko. Pareho kami nang iniisip noon kaya noong nagpa-check up kami sa doktor ay nakumpirma nga namin ang hinala namin na buntis ako, Papa Dudut. Sobrang nanghina ako sa mga nalaman ko. Para bang ang mga plano ko sa future ay unti-unting nawala. Dahil sa dinadala kong bata ay maaaring matigil ako sa pag-aaral. Ayokong maging dalagang ina, Papa Dudut, at masyado pa akong bata noon para mag-alaga ng bata.
Marami pa akong pangarap sa buhay na nais kong abutin pero ang lahat ng ito ay parang hindi ko na magagawa dahil may laman na ang tiyan ko. Nagsimula akong ma-depress. Naging tahimik ako sa bahay maging sa eskwelahan. Hindi ako nakikipag-usap sa mga tao at mas pinili ko na lamang noon ang mapag-isa. Ni hindi ko rin mapigilan ang mood swings ko, Papa Dudut. Ni hindi ko nga maipaliwanag kung ano ang mga emosyong nararamdaman ko noon. Hanggang sa isang gabi ay hindi ko na nakayanan pa ang bigat ng nararamdaman ko. Nagtungo ako sa kusina at gamit ang kutsilyo ay sinubukan kong wakasan ang lahat. Bago pa man ako maubusan ng dugo ay agad akong nakita ni Auntie Beth na nakaupo sa lapag ng kusina at naghihingalo. Sa tulong ng asawa niyang doktor ay binigyan nila kaagad ako ng first aid bago itakbo sa ospital. May ginagawa ka ba? Wala naman po. Pwede bang pumasok sa kwarto mo? Sige po, pasok po kayo. Tabihan kita ha. Kumusta na yung sugat mo? Okay na po. Medyo may kirot pa pero hindi na po katulad ng dati. Iniinom mo ba yung gamot na binilin sa'yo? Opo. Alagaan mo yung sugat mo. Lagi mo linisan yan para mabilis na gumaling. Opo, Auntie Beth. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin. Walang anuman. Pwede na ba natin pag-usapan? Kung ano yung rason kung bakit mo ito nagawa sa sarili mo? Pasensya na po talaga. Sobrang bigat na po kasi ng nararamdaman ko that time. Kaya yun na lang yung naisip kong gawin. Pero hindi tama yon, Em. Siguro nga hindi ko ramdam kung ano yung bigat na pinagdadaanan mo ngayon. Pero may iba pang solusyon na pwedeng gawin para sa problema mo. Hindi sagot yung ginawa mo na sinaktan mo yung sarili mo. Tandaan mo, may ibang buhay na nakadepende ngayon sa katawan mo. Hindi ko lang po kasi matanggap tong nangyayari sa akin ngayon eh. Bakit ganito? Yung mga pangarap ko, yung buhay na gusto kong maranasan, yung mga plano kong gawin sa future. Parang hindi na po mangyayari lahat ng yun. Bakit mo naman naisip yan? Kasi po magkakaanak na ako. Magbabago na ang buhay ko. Hindi ko na matatapos yung pag-aaral ko. Hindi ko na maaayos yung buhay ko nang dahil lang sa kapabayaan ko. Wala kang kasalanan sa nangyari. Ang may sala ng lahat ng to, walang iba kundi yung lalaking na namantala sa'yo. Tsaka isa pa, huwag mong isipin na wala ka ng chance na makuha yung mga pinapangarap mo. Marami ka pang araw na tatahakin, marami ka pang oras para gawin ang mga gusto mo. Ang pagkakaroon ng anak, hindi yun rason para itigil mo na ang mga bagay na gusto mo makamit sa buhay. Pero paano ko po gagawin yun? Kung magkakaroon na agad ako ng karga-karga sa buhay ko. Hirap na nga akong alagaan tong sarili ko eh. Tapos magkakaroon pa ako ng anak na dadagdag sa problema ko. Huwag mong isipin yan. Hindi problema ang pagkakaroon ng anak kasi blessing yan mula sa itaas. Imbis na ituring mo siyang pabigat sa buhay mo, gawin mo siyang inspirasyon para pagbutihin pa ang mga ginagawa mo. Sobrang hirap po kasi eh. Nandito naman kami para tulungan ka eh. Nakasuporta lang kami palagi sa'yo. Kaya kapag dumating yung mga panahon na hindi mo na kaya yung nararamdaman mo, kami ang lapitan mo. Huwag mong sarilinin ang problema mo. Tatandaan ko po yan, Auntie Beth. Salamat po ulit sa pagtulong niyo sa akin na. Tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan eh. Kasi tayo yung magkakadugo. Kung sa tingin ko naman ay makakatulong ako sa mga taong gusto magpatulong, gagawin ko yon. Kung sana, katulad niyo rin mag-isip si nanay. Hindi ko alam kung ano ba ang pinagdadaanan ng nanay mo. Ayoko siyang i-judge dahil buhay naman talaga niya yun eh. Pero kung nadadamay na yung iba sa mga ginagawa niya, nararapat lang din naman siguro na magsalita ako. Pero sana, Em, huwag mo ring talikuran ng nanay mo.
Ikaw na lang kasi yung natitirang meron siya ngayon. Oo, hindi maganda ang inuugali niya pero ngayon, subukan na lang natin siyang intindihin. Sana nga magbago na po siya. Malay mo, kapag nagkaroon na siya ng apo, magbabago na siya, di ba? Sana nga po. Papadudod sa tulong ni Auntie Beth ay nalampasan at nalabanan ko naman ang kalungkutang nararamdaman ko noon. Sa awa ng Diyos ay naipanganak ko rin ng ligtas ang baby ko. Isa itong batang lalaki na pinangalanan kong Avery. Noong nabalitaan ni Nanay Tessa na nanganak na ako ay dali-dali niya akong binisita. Akala ko noon ay hihingi na siya ng tawad sa ginawa niya pero nagkamali ako, Papa Dudut. Gusto kasi niyang kunin ang bata para ipakita ito kay Aljan. Hihingi daw si nanay ng buwan ng sustento mula sa kanya. Hindi ako pumayag dahil wala akong planong ipakilala sa bata kung sino ang ama niya. Nung hindi nakuha ni nanay ang gusto niya ay sa bahay nila Aljan naman siya nag-iskandalo. Ipinaalam niya sa publiko na si Aljan ang ama ng anak ko pero lahat ng lumabas sa bibig ni nanay ay pinabulaanan ni Aljan. Maimpluwensya ang pamilya nila, Papa Dudut, kaya naman sila ang mas pinaniga ng mga tao. Lumabas tuloy na mukhang pera ang pamilya namin. Nung walang napala si nanay sa bata ay muli siyang nagpakalayo-layo. Papa Dudut, pinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko pagkatapos kong manganak. Si Auntie Beth ang nagboluntaryo na magbantay sa anak ko habang nasa eskwelahan ako noon. Ako man ang pinakamatanda sa klase namin ay hindi ito naging balakid sa pag-abot ko sa mga pangarap ko. Hindi nagtagal ay nairaos ko rin ang kolehiyo at nakapagsuot din ako ng pinapangarap kong toga. Nagmarcha sa harap ng mga tao at nakuha ang inaasam kong diploma. Ngayon ay may sarili na po akong trabaho na siyang bumubuhay sa anak ko. Sinubukan kong makipag-ayos noon sa nanay ko pero katulad ng inaasahan ay mas matimbang ang pride niya kesa magpatawad. Hinayaan ko na lamang na panahon ang magpasya sa aming dalawa, Papa Dudut. Dito na po nagwawakas ang kwento ko sa inyo. Dalangin ko na malampasan ng lahat ng mga kabarangay ang lahat ng mga pagsubok nila sa buhay. Pare-pareho man kaming dumanas ng pagdurusa, sa dulo may pangako namang ginhawa. Basta wag lamang tayong titigil sa pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Muli po ay maraming salamat sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso, M. Barangay LS 97.1 Forever